Sa gitna ng guhit na unti-unting naglalaho, mga linya ng mundo dahan-dahang napuputol. Kung kasalanan man ang pili. Dalawang lalaki na magkabilang panig ng batas ang napilitang magsama sa isang bubong dahil sa isang lihim. Isa ang dapat na manghuli, isa ang dapat na itago. Pero pareho silang unti-unting nahuhulog sa damdaming bawal. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sikreto at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag nyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Umuulan ng gabing iyon. Yung klaseng ulan na tila may gustong burahin. Pero mas lalong nagpapalinaw ng bahid. Mahigpit ang hawak ni Miguel Reyes sa kamera habang tumatakbo siya sa makitid na eskinita. Dumulas ang sapatos niya sa basang semento. Humalo ang putik sa dugo sa labi niya. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang hingalin niyang dibdib o ang larawang paulit-ulit bumabalik sa isip niya. Isang bangkay, isang lalaking nakabarong, at isang katotohanang ayaw manatiling lihim. Isang segundo lang ang kinailangan para magbago ang buhay nila. Hindi niya sinasadyang maging bayani. Hindi rin niya pinangarap maging sospek. Huminto siya nang biglang may umilaw, pula at asul, parang babala ng langit. "Diyan ka lang!" Bumagsak ang kamera mula sa kamay niya. Tumama sa putikan. Sa screen nito, malinaw pa rin ang litrato. Isang patunay na mas mabigat pa sa sarili niyang buhay. Pagdilat niya, malamig na sahig ang bumungad. Tahimik ang interrogation room. Masyadong tahimik para sa isang taong tinutukoy na sospek. Nakaupo si Miguel. Basa pa rin ang buhok. Nanginginig ang mga daliri. Hindi siya sanay sa katahimikang may bantang kasunod. Masanay siya sa ingay ng lungsod, sa pagkuha ng mga larawang nagsasalita kahit walang tunog. Bumukas ang pinto. Pumasok ang lalaking hindi nagmamadali. Hindi siya mukhang galit. Hindi rin mukhang mabait. Mukha siyang taong may otoridad. "Alam mo ba kung bakit ka nandito?" Tanong ng lalaki. Tahimik muna si Miguel bago sumagot. "Kung alam ko, hindi ako tatakbo." Umupo ang lalaki sa harap niya. Inilapag ang folder na parang bigat ng mundo. "Ako si Adrian Cruz." Pailala niya. Walang emosyon. "Mula ako sa Internal Affairs." Internal Affairs, mas masahol pa sa pulis. Sabi ng marami, mga taong hindi humahabol, naghihintay lang na magkamali ka. "Ikaw ang huling taong nakakita sa biktima," patuloy ni Adrian. "At ikaw ang may hawak ng litrato." Hindi umiwas si Miguel sa titig niya. Pagod na siyang tumakbo. "Hindi ko siya pinatay." Hindi agad sumagot si Adrian. Tinitigan lang siya. Parang sinusukat kung saan siya mababasag. "Well, lahat naman ng taong nandito, yan ang sinasabi." Ngumiti si Miguel. Mapait, pagod, pero hindi lahat nagsasabi ng totoo. May dumaan sa mata ni Adrian, isang bagay na mabilis niyang itinago. Isinara niya ang folder. "Mula ngayon," sabi niya, "ikaw ay nasa ilalim ng proteksyon ng Estado." Proteksyon?
Ulit ni Miguel. O pagkakakulong. Tumayo si Adrian. Depende yan sa'yo. Sa salamin ng kwarto, nakita ni Miguel ang refleksyon nila. Isang lalaking may hawak ng kamera at isang lalaking may hawak ng batas. Hindi pa niya alam sa pagitan nilang dalawa. May mga linya na unti-unting nabubura. May mga katotohanang hindi humihingi ng pahintulot bago ka mahalin. May mga taong dumarating hindi para iligtas ka, kundi para subukin kung hanggang saan ka lalaban. Hindi mukhang kulungan ng safe house. Iyon ang unang napansin ni Miguel. Masyadong malinis. Masyadong tahimik. Parang bahay na hindi kailanman tinirhan. O bahay na matagal nang iniwan ng may-ari. Walang litrato sa dingding. Walang kalat. Walang bakas ng buhay. Dito ka muna, sabi ni Adrian habang isinasara ang pinto. Tinanggal ni Adrian ang posa sa kamay ni Miguel. Hindi padabog, hindi rin maingat. Sakto lang, pero ramdam ni Miguel ang init ng daliri nito sa pulso niya. Saglit lang, sapat para mapakunot noo siya. Hindi ka tatakas, sabi ni Adrian. Hindi ito tanong, kundi pautos. Kung tatakas ako, sagot ni Miguel. Hindi ako sasama rito. Saglit na nagkatitigan sila. Walang galit, pero walang tiwala. May mga kamera dito, dagdag ni Adrian. May alarm, at tandaan mong may baril ako. May kamera rin ako, sagot ni Miguel. Bahagyang ngumiti. Kaso di ko nahawak. Hindi natawa si Adrian. Hindi rin nagalit. Parang sanay na siya sa ganitong uri ng usapan. Mga salitang may tinik. Sa gabing iyon, natulog si Miguel sa sofa. Hindi siya inutusan. Hindi rin inalok ng kwarto. Para bang pareho silang nag-aantay kung sino ang unang aamin na may takot. Nang magising siya bandang hating gabi, may kumot sa ibabaw niya. Hindi niya nakita kung kailan inilagay yon, pero alam niya kung sino. Umaga na nang marinig ni Miguel ang tunog ng kutsilyo sa kusina. Hindi yun tunog na nagluluto. Tunog iyon ng taong alerto, handang umatake kung kailangan. Lumapit siya ng dahan-dahan. Si Adrian ay nakatayo, naka-t-shirt lang, walang badge, walang baril sa bewang. Pero ramdam pa rin ang otoridad nito. Parang kahit hubarin niya ang lahat ng simbolo ng kapangyarihan, mananatili pa rin ito sa kanya. Kape? Tanong ni Adrian nang hindi lumilingon. Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Miguel pabalik. Kanino? Sa akin. Tumigil sandali ang kamay ni Adrian bago ipinagpatuloy ang ginagawa. Hindi ka naman mukhang taong papatay para lang makatakas. Marami na nagkamali sa paghuhusga, sagot ni Miguel. Humarap sa kanya si Adrian. Tahimik. Diretso ang titig. Hindi pa kita hinuhusgahan, sabi niya. Iniimbestigahan pa lang kita. Para bang ang mga salitang iyon ay mas masakit pa para kay Miguel. Umupo sila sa mesa, magkatapat. Walang cellphone, walang musika. Para silang dalawang estrangherong napilitang maghati sa isang hangin. Bakit ka kumuha ng litrato? Tanong ni Adrian. Huminga ng malalim si Miguel. Kasi may nakita akong mali. Lahat ng kriminal yan ang sinasabi. Ngumiti si Miguel, pero ngiting hindi masaya. At lahat ng inosente, napapagod na ring patunayan ang sarili nila. May dumaan sa mata ni Adrian, isang aninong hindi niya agad na itago.
Tumayo siya. Dito ka lang. Huwag kang lalapit sa mga bintana. Adrian, tawag ni Miguel. Tumigil siya sa pinto. Kung mapapatunayan mong mali ako, sabi ni Miguel. Mahinahon pero buo. Ikaw ba mismo ang maglalagay sa akin sa kulungan? Hindi agad sumagot si Adrian. Oo, sabi niya sa huli. Kung iyon ang katotohanan. Paano ko ang katotohanan? Tugtong ni Miguel. Ay masyadong marumi para sa batas. Hindi na lumingon si Adrian. Pero sa unang pagkakataon, mula nang makilala niya ang sarili, doon lang siya nagkaroon ng pag-aalinlangan. May mga taong hindi mo dapat pagkatiwalaan. Pero sila rin ang una mong hinahanap kapag nasa sitwasyong natatakot ka na. Nawala ang ilaw bandang 10:00 ng gabi. Walang babala, walang tunog, parang may humihila ng mundo pababa sa dilim. Adrian, tawag ni Miguel. Automatikong tumayo mula sa sofa. Sa isang iglap, naramdaman niya ang kamay ng pulso niya. Mahigpit, sigurado, kang kakalaw, bulong ni Adrian sa tabi ng tenga niya. Napakalapit nila, ramdam ni Miguel ang init ng dibdib ni Adrian sa likod niya. Ang mabagal, ngunit kontroladong paghinga nito. Hindi siya sanay sa ganitong lapit. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil may kung anong ibang gumagalaw sa loob niya. May kaluskos sa labas. Mabagal, sinasadya. Hinila niya si Adrian papunta sa dingding. Itinago sa anino. Inangat nito ang baril. Walang tunog, walang pagmamadali. Sanay. May tao. Pulong ni Miguel. Halos walang boses. Alam ko. Isang anino ang dumaan sa bintana. Isang segundo. 2. Hindi pumasok. Lumipas ang ilang minuto. Bumalik ang ilaw. Hindi agad binitawan ni Adrian ang pulso niya. Okay ka lang? Tanong nito. Mababa ang boses. Tumango si Miguel. Doon lang niya napansing nanginginig ang kamay niya at hindi iyon dahil sa lamig. Akala ko iiwan mo ako. Bigla niyang sabi. Napatingin si Adrian sa kanya. Parang may gustong sabihin. Pero pinigilan. Hindi pa. Sagot nito. Parang may hangganan ng pangako. Hindi agad nakatulog si Miguel. Nakahiga siya sa sofa. Nakikinig sa kisame. Iniisip kung ilang beses siyang muntik mawala sa isang iglap. At kung bakit tuwing naroroon si Adrian, pakiramdam niya ay may kunting protection pa rin. Bandang hating gabi, nagising siya sa tunog ng tubig. Bukas ang ilaw sa banyo. Natayo si Adrian sa harap ng lababo. Hawak ang sarili nitong brasong may sugat. Sugatan ka? Tanong ni Miguel. Papalapit. Gasgas lang. Hindi yun gasgas. Kinuha ni Miguel ang first aid kit bago pa makatanggi si Adrian. Umupo ka, sabi niya. Hindi pakiusap, pero utos. Napatingin si Adrian sa kanya. Nagulat sa tono. Pero umupo rin. Habang nililinis ni Miguel ang sugat, ramdam niya ang tensyon sa katawan ni Adrian. Parang taong sanay masaktan, pero hindi sanay alagaan. Hindi ka dapat masanay sa ganito, sabi ni Adrian. Sa alin? May taong nag-aalaga sa'yo. Umiti si Miguel, pero ngiting may lungkot. Sanay na akong walang umaalaga. Tumigil ang kamay ni Adrian. Tumingin sila sa isa't isa. Malapit, tahimik.
Kung mapapatunayan kong inosente ka, sabi ni Adrian. Dahan-dahan. Lalabas ka rito. Babalik ka sa buhay mo. At ikaw, tanong ni Miguel. Hindi agad sumagot si Adrian. May babalikan ka pa ba? Dagdag niya. Doon tumingin si Adrian sa sugat niya. Parang doon niya gustong ilagay ang sagot. Hindi ko alam, sabi niya sa wakas. At sa sandaling iyon, may pumutok sa loob ni Miguel. Isang damdaming hindi dapat umuusbong. Pero ayaw nang umatras. Minsan, ang unang humahawak sa sugat mo ay siya ring unang hahawak sa puso mo. Kahit pareho niyong alam na bawal. Sa dilim ng lungsod, may lihim na mata. Isang kuhang sandali, mundong biglang nagiba. May kamay na may batas, may pusong nagtatago sa pagitan ng tama at maling di sigurado. Sinabi nilang bawal, sinabi nilang mali, pero bakit sa'yo tahimik akong umuwi? Sa gitna ng guhit na unti-unting naglalaho, mga linya ng mundo dahan-dahang napuputol. Kung kasalanan man ang piliin ng totoo, pipiliin kita kahit masunog ang buo. Habang ang batas ay kumukupas sa liwanag, ikaw ang katotohanan. Hindi ko tatalikdan. May rehas sa pagitan ng mga salitang di nasabi. Isang halik sa takot, paalam na nagmamadali. Sa bawat gabing tahimik, pangalan mo ang dasal. Hindi ka hawak ng mundo, pero ikaw ang tahanan. Tinuruan akong sundin ang dapat paniwalaan, pero sa mata mo, doon ko nakita ang dahilan. Sa gitna ng guhit na unting-unting naglalaho, mga linya ng mundo dahan-dahang napuputol. Kung kasalanan man ang piliin ng totoo, pipiliin kita
Di na kailangang sumigaw o magpaliwanag. Kung bukas man ay walang katiyakan, sa piling mo sapat na ngayon. Habang ang mga guhit ay tuluyang naglaho, magkahawak kamay, sa wakas ay totoo. Hindi na tayo bawal, hindi na tayo lihim, sa pag-ibig na ito. Wala nang linya sa pagitan natin. Sa mundo ng tama, mali, ikaw ang pinili ko. At sa pagkawala ng lahat ng guhit, doon tayo nagsimula.